of the nation. Nabulabog sa bahang ilang bahagi ng Valenzuela City ngayong gabi matapos ang malakas na pag-ulan. Stranded ang maraming motorista. Sa Karuhatan, umabot pa hanggang dibdib ang baha kanina. Bumusi ng malakas na ulan sa Quezon City. Gutter deep ang baha sa Scout Tobias. Sa Commonwealth Avenue, halos mag-zero visibility na. Ayon sa Pag-asa, shear line ang nagpapaulan sa Metro Manila. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, may tsansa pa rin ng may hina hanggang katamtamang pag-ulan bukas sa ilang bahagi ng Kamanaba, lalo sa gabi. Binulabog ng malakas sa pagsabog ang pagsalubong sa bagong taon sa Tondo, Maynila, kung saan dalawa ang nasugatan. Sa Antipolo City, 11 naman ang sugatan ng magkaroon ng pagsabog sa tindahan ng mga paputok dahil sa lumihis na fountain. May report si Jomer Apresto. Ipinagdiriwang sa Nara Street sa Tondo, Manila ang pagpapalit ng taon nang biglang nagkaroon ng magkasunod na pagsabog. Natigil ang tugtugan at kasiyahan. Doon na nangyari ang napakalakas na pagsabog. Sakit ha? Basag yung salamin mo. Nasira ang bahagi ng 3 bahay sa Barangay 227. Ilang pyesa na lang ang natira sa washing machine ng pamilya Palma. Nadamay rin ang kanilang tricycle. Kasunod ng mga pagsabog, may nakita pang di sumabog na malaking paputok sa bubong ng tricycle. Si Joseph Palma nagtamo ng maliit na sugat sa binti dahil sa bumagsak na debris sa loob ng bahay. Pagkaputok, nandiyan na yan. Hindi siguro nasindihan. Lumakbo. Pero malamang, mas malaki pa yung pinaputok dyan. Eh, biro mo, lakas. Ang sabi po ng mga nakakita, may naghagis daw po. Sugatan din ang 10 taong gulang na babaeng natalsikan ng debris. Sa investigasyon ng pulisya, low explosive ang component ng sumabog na paputok. Titignan natin kung talagang sinadya niya ba talagang ilagay yon para masira yung mga kagamitan doon. Hinahanap ng pulisya ang nasa likod ng pagsabog sa tulong ng mga hawak nilang video at CCTV. Habang sinasalubong naman ang bagong taon sa Antipolo, Rizal, pinaputok na sa area ang mga fireworks na yan nang biglang sunod-sunod na sumabog ang mga paputok sa baba. Nangyari yan sa designated area ng tindahan ng mga paputok sa Antipolo, Rizal. Nagsitakbuhan ng mga tao sa gitna ng kalat-kalat na pagsabog. Tuguan po yung iba. Ang ilan nagtago sa loob ng isang bahay sa likod ng mga tindahan. Sinisisi ng ilang saksi ang lumihis na pagputok ng isang fountain. Nagpupaputok na po sila. Then napansin ko po, biglang lumis po yung paputok. Then doon na po nagsimula yung trahedya. Ayon sa Barangay de la Paz Rescue, 11 ang nasugatan kabilang ang ilang menor de edad. 15 stall ang natupok. Kung pagpatak po ng alas 12, yung pong mismong stalls, isa sa mga stalls allegedly, ay sinabayan yung pagpalit ng taon, nagsindi. Opo. Nagsindi rin po sila nung kanilang fireworks doon sa open field. Nag-misfire o pumasok yung isang aerial fireworks doon sa retailer na mayroon pang stocks na hindi nabenta ng mga fireworks or firecrackers. So nung lumiyab po iyon ay doon po, damay-damay na po yung mga katabi. Nangangalap ng CCTV footage ang BFP para matukoy ang salarin. Sa Makati naman, nasunog ang pwesto ng mga nagtitinda ng paputok sa gilid ng kalsada. Ang hinihinalang mitya nito, tumalsik na sinindihang paputok. Wala namang nasaktan pero isang motorsiklo ang nadamay. Wala sa mga nagtitinda ang sumipot sa investigasyon dahil iligal ang kanilang pagbebenta ng paputok. Prutas daw ang ipinaalam na ititinda roon. Nagliyab din ang ilang stall ng paputok sa Tabuk, Kalinga dahil sa nahulog na kwitis. 3 menor de edad ang nasugatan. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kritikal ang isang binatilyo matapos masabugan ng pinulot na paputok kaninang umaga. Dalawa na tinamaan ng ligaw na bala sa Bulacan. May report si Rafi Tima. Sa kuha ng CCTV sa basketball court ng Barangay Pansol sa Quezon City, pasado alas 10 ng umaga, makikitang may mahabang bagay na pinulot ang batang ito. Itinaktak at sinubukan niya itong sindihan. Maya-maya, ipinasa niya ito sa kapwa bata na kinilalang si Ronron, isang PWD. Umupo si Ronron sa tricycle at pagkasindi niya sa napulot, bigla itong sumabog. Makita ko yung anak ko na
Parang nanginig ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Iuwi niya na ako sa bahay. Kaya ko to, sabi niya. Sabi ko, sabog yung hita mo. Kaya mo? Oo, kaya ko. Yun lang yung sabi niya. Critical si Ronron sa ospital dahil sa matinding tama sa hita. Bukod sa mga pinagdaan ng operasyon, sasailalim sa 5 operasyon si Ronron para subukang maisalba ang pareho niyang paa. Sana yung nag-iwan ng paputok doon, makonsensya naman kayo. Dahil may stroke yung anak ko. Critical na ngayon. Ayon sa barangay, posibleng fountain ang sumabog. Naglinis naman daw sila sa lugar na isang designated fireworks area matapos ang salubong kagabi. Hindi naman sukat akalain, nandun pala sa ilalim, gilid ng tricycle, yung paputok at nakita ng bata. Patuloy na paalala ng mga otoridad, huwag magpupulot ng paputok. 235 cases na ng firecracker-related injuries ang naitala ng DOH mula December 21 hanggang 4 a.m. ngayong araw. Mas mababa yan sa 403 cases noong salubong 2025. Sa East Avenue Medical Center, 7 pasyente ang isinugod sa buong Magdamag, karamihan nanonood lang ng paputok. Kumpara noong nakarang taon, mas kaunti rin ang 14 na pasyenteng dinala sa East Avenue Medical Center mula noong December 24. Yung sa 40 na yun, ang pinaka-severe na nakita namin which required admission was yung naputulan ng part ng daliri. So yun lang naman. The rest are minor injuries, mga superficial injuries. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center sa Maynila, mula December 21 ay aabot sa 70 ang kaso ng mga naputukan, mas mababa sa 180 noong nakarang taon. Naputulan ng daliri ang 2 riyan, habang ang isa naputukan habang nagme-makeup sa loob ng kanilang bahay. Nasa bahay lang yung pasyente, nagme-makeup daw siya, tapos may biglang pumasok na paputok. Mata po yung natamaan. Napauwi naman po, nag-irrigate lang po tayo o nilinis lang yung mata. Sa Tondo Medical Center, tumaas ang kaso ng mga naputukan. Mula 46 victims noong nakarang taon, umakyat ito sa 70 ngayong bisperas ng 2026. 5 sa mga biktima naputulan ng bahagi o buong daliri. Usually ang mga nabibiktima is mga bata talaga. Ang karamihan ay passive, around 61% yung passive namin. Bukod sa mga biktima ng paputok, may mga naitala ring insidente ng stray bullets. Ayon sa PNP, 2 ang kaso niyan sa salubong kagabi sa Bulacan. While they were drinking under the mango tree, ay bigla na lang bumulagta at mayroong dugo dito sa balikat. And I suppose it is a cause of a stray bullet. Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dueñas Iloilo Vice Mayor Aimee Paz Lamasan patay matapos umanong mabaril ang sarili sa tiyan. Nangyari raw ito habang nag-aayos ng gamit si Dueñas at itatago sana ang isang 9mm pistol. Itinuturing ito ng pulisya na accidental firing pero tinitignan din ang iba pang anggulo sa pagkamatay ng bise. Nais naman ng pulisya na isailalim sa paraffin test ang live-in partner ni Lamasan na nag-iisa nitong kasama nang naganap ang insidente. Taas singil sa toll sa South Luzon Expressway at Star Tollway bumungad sa unang araw ng 2026. Sa Alabang to Calamba section ng SLEX, 10 pesos hanggang 31 pesos ang itinaas ng toll, depende sa vehicle class. Sa Calamba to Santo Tomas section, 3 pesos hanggang 8 pesos ang adjustment. Sa Star Tollway naman, 5 pesos hanggang 14 pesos ang dagdag sa toll sa Santo Tomas to Lipa section. Depende sa sasakyan, habang sa Lipa to Batangas o Section 2, 4 pesos hanggang 12 pesos ang dagdag. Mga kumpanyang Petron at Solen may taas presyo sa LPG. 2 pesos and 18 centavos yan kada kilo o katumbas ng halos 24 pesos sa 11 kilogram na tangke. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinaas ang babala sa Bulkang Mayon sa Alert Level 2. Ayon sa FIVOX, isa sa mga dahilan nito ang pagdami ng mga rockfall event o pagkahulog ng mga bato mula sa bulkan. Ipinagbawal muna ng lokal na pamahalaan ang aktibidad sa paligid ng bulkan gaya ng ATV ride sa Cagsawa Ruins. Pansamantala ring ipinagbawal ang pag-akyat sa skyline sa Tabaco City at ang planting activity sa paligid ng Mayon. Ang Alert Level 2 ay nangangahulugang may increasing o moderate levels of unrest ang bulkan. Pinapayuhan ng publiko na maging mapagmatsyag at iwasang pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone.
Jeneline Mercado at Dennis Trillo dressed in Color of the Year na cloud dancer para sa 2026 sa Lubong. Kasama nilang nagsasaya sa isang disco-themed pictorial ang kanilang mga anak. Looking forward daw si Dennis to more projects this year. Sana patuloy lang yung mga blessings, sana patuloy lang yung mga trabaho, magagandang projects. Yun lang, masustain lahat ng ito. Very Pinoy naman ang New Year celebration ng pamilya ni Miguel Tan Felix na may pa-fireworks at palaro. Complete fam din sina Barbie Forteza and their fur babies. Pati si ex-PBB housemate Dustin Yu na rearing for more work. More projects talaga at mas mahalin ako ng industriya ng mga tao. Sana hopefully Kung noong Christmas Eve si Julian San Jose ang nakipasko kina Raver Cruz sa medianoche, si Raver naman ang naki-New Year kina Julie. Sa bagong bahay ni Jack Roberto naman nag-New Year ang kapatid niyang si Sanya Lopez. All smiles naman si Heart Evangelista kasama ang kanyang mommy nitong New Year's Eve. Nanonood naman ng fireworks display sina Chris Bernal with hubby and baby. And for 2026, gusto ko pa mag-open ng mga businesses. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nag-unang pasyal ngayong 2026 ang ilan nating kababayan para sulitin ng long holiday break. May mga nagpalamig sa Baguio at Tagaytay, habang beach activities naman ang sadya sa Boracay. May report si Bam Alegre. Tila all roads lead to Baguio ngayong unang araw ng 2026. Marami kasi ang naisulitin ng mahaba-habang holiday break, gaya ni Bri Abadiano. Kasi sa amin ay mainit, so hindi ko laging nararanasan na ganito yung weather. So kahit malamig, sinusulit namin sa pamamasyal dito. Diba? Eh yung fur baby mo? Feeling ko nag-enjoy naman siya. Anong name niya? Gising niya lang, Snow. Pangginawan talaga. Sinusulit yung lamig kasi siyempre alam naman natin pagbalik sa Metro Manila, iba na yung temperatura. So most likely, enjoy natin yung lamig ngayon dito sa Baguio habang nandito pa tayo. May mga maagang gumising para pumasyal sa ilang tourist attraction tulad ng Children's Park. First time, so grabing favor ng Panginoon na abot kami rito. At kaso lang, sarado. Kaya medyo hindi masyadong nasulit. Mula norte, biyaheng south naman ng ilan nating kababayan para rin sulitin ang malamig na klima sa Tagaytay. Bumulaga sa mga bakasyonista ang malalang traffic papunta sa mga sikat na pasyalan na punuan na rin. Kaya para-paraan na lang sila para makapag-enjoy sa bagong taon. Gutom na po kami. Gutom na po kami. Sobrang layo ng biyahe. Hindi na po kinaya sa taas. Every year po talaga nagbabakasyon po kami kahit saan pong lugar. Ang ilan piniling sa beach mag-holiday break. Kahit pagod pa sa masayang New Year's Eve party by the beach kagabi, in-enjoy pa rin ng mga bakasyonista ang isla ng Boracay. Sa kabila ng makulimlim na panahon, may mga turista pa rin nagtampisaw sa dagat at nag-island hopping. Kahit nga makulimlim, tingnan mo yung dagat natin, maganda pa rin. Hindi rin kinalimutan ng iba magpasalamat sa Panginoon. Unang araw sa bagong taon ay si Lord yung unahin natin. Opo, kasi the rest, para siya ang mag-guide sa atin the whole year. Bam Alegre nagbabalita para sa GMA Integrated News. At yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.